Yung pong pagdating ng Panginoong Kristo at ang kanyang paghahari sa sanglibutang ito, sa new heavens and new earth, ang pinaka-ultimate hope ng bawat mananampalataya, ng bawat isa sa atin, mga kapatid. But along with that, sa pagdating ng Panginoong Kristo ay meron pang maraming mga associated event na mangyayari. At isa na rito ay ang tinatawag nating resurrections of the dead. And ngayong umaga naman ay ating pag-aaralan ay patungkol sa final judgment. So noong nakaraan ay ating tiningnan yung issue na may kinalaman sa pagkabuhay sa mga patay. At malinaw na itinuturo ng Bible na sa huling araw ay bubuhayin ang lahat ng mga patay. Of course, kung sa pagdating ng Panginoong Kristo, ang mga madadatnang buhay ay hindi na siyempre papatayin, kundi sila ay babaguhin. They will be changed. Whereas those who were dead from the time of Adam, until the day na dumating si Jesus Christ, will be raised from the dead, both the righteous and the wicked. So ito ay isang pangyayari para sa lahat. So hindi natin tinatanggap yung turo sa dispensational camp na may dalawang resurrection. Ang una ay sa pagdating daw sa panahon ng ang tawag nila doon after the rapture, and then may millennium, after 1,000 years pa bago magkaroon ng resurrection of the wicked, and that is something that we don't accept because it is not clear from the Bible. What is clear, there is only one resurrection from the dead for all. But after the resurrection from the dead, meron tinatawag na final judgment. Ito yung ating pag-uusapan. Now, actually, 3 kabanata lang ito, pero gusto ko kasing maging parang mahimay natin itong paragraph 1, kaya we will be dividing this this chapter. So this is the part 1, and then sa susunod na linggo, pag-usapan natin yung part 2, that is the paragraph 2 and paragraph 3 ng 1689 London Baptist Confession of Faith, chapter 32. So dito ay chapter 32, ang pinag-uusapan ay final judgment. Ito na yung huling-huli, kaya nga final huling-huling kabanata. So, may 3 bahagi itong chapter 32. Yung paragraph 1 ay tinawag ko ito na assurance of final judgment. And then paragraph 2, the aim of final judgment. Paragraph 3 ay the aftermath of the final judgment. So ngayong umaga, ang ating munang pag-uusapan ay the assurance, or pwede nating sabihin the certainty of the final judgment. Ang katiyakan na merong huling paghatol o huling paghuhukom para sa lahat. At basahin natin ngayon ang paragraph 1 sa Tagalog. Itong mababasa natin, itinalaga ng Diyos ang isang araw na dito ay huhukuman niya ang sanlibutan sa katuwiran kay Hesukristo na siyang binigyan ng Ama ng buong kapamahalaan at kapangyarihang humatol. Sa araw na ito, hindi lamang ang mga masasamang anghel ang huhukuman, kundi pati na rin ang lahat ng mga taong nabuhay sa sanlibutan. Sila ay haharap, tama ba? Nawala rito sa aking notes Sila ay, naging hahar Ano ba nangyari dyan? Sila ay haharap po yan, So nawala yung, sorry, yung AP, haharap. So naging lahar. Haharap sa hukuman ni Kristo upang magbigay sulit sa kanilang mga isip, mga salita, at mga gawa, at upang tumanggap ng naaayon sa kanilang ginawa sa katawan, maging mabuti o masama. So ito yung paragraph 1. Ang pinaka main text o ang pinaka pangunahing talata na siyang
titingnan natin ay itong Acts 17:31. Ang sabi sa Acts 17:31, because He has fixed a day on which He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed. And of this, He has given assurance to all by raising Him from the dead. So ito yung pinaka-main text natin, no? Sa usapin na may kinalaman sa final judgment. So, unang-una, tingnan natin yung author. Malinaw dun sa text, sabi, because He has fixed a day. No? So, God the Father is the author of the final judgment because, sabi doon, He, yun yung binanggit dyan, He has fixed a day in which He will judge the world. So, it's clear that it is God the Father Himself is the author. Siya yung may akda ng huling paghatol na ito. Kaya final judgment ito na siyang itinakda at itinalaga ng Diyos Ama. No? He has fixed a day. So, pansinin niyo yung salitang day. So, hindi days, kundi day. So, merong day, merong nag-iisang araw na itinalaga ang Panginoon na huhukuman niya ang lahat, no, sa ating mundo. Sa yung author. Tingnan natin yung date. Ayon dun sa verse na binasa natin, day. So, pag sinabing day, this is the last day. Ang huling araw. At pag pinag-uusapan yung last day, the last day is a day after which there are no more days. No? There are no more days. So remember, after pag dumating ang Panginoong Kristo, mawawala na yung consciousness natin sa date. Mawawala na yung consciousness natin sa time. Mawawala na yung consciousness natin sa mga bagay na yan. No? Sapagkat yung history, no, ng ating mundo ay nagsimula ng creation at tatapusin niyang yung kwento na yan sa pagdating ni Jesus Christ. At yung rest ay eternity na. Eternity na yan. Kawalang hanggan. So dito, hindi na magiging conscious ang tao sa araw. Hindi na siya magiging conscious sa panahon, no? Sa birthday niya. Kung tatanda pa ba siya, nako, dumadagdag ng edad, katulad na natin, di ba? Habang dumadating ang mga edad natin, dadagdagan ng edad, tumatanda tayo. Pag bata-bata ka pa, medyo excited ka pa lagi sa birthday mo. Pero pagka nagkakaedad ka na, medyo parang gusto mo nang munang hindi dumating yun. Kasi matanda ka na talaga. Anyway, bahagi yan ng buhay natin dito sa ating mundo. Pero merong day. Now, pag sinabing day, makikita natin dun sa verse na binasa natin, He has fixed a day in which He will judge the world. Now, it is being supported by other verses like John chapter 12, verse 38. The one who rejects me and does not receive my words, sabi ni Jesus Christ, has a judge. The world that I have spoken will judge him on the last day. So there is a last day. Now, gusto ko lang ipaliwanag na sa Bible, mayroon pong madalas na ginagamit na salita, yung salitang last days with S, no? At mayroong last day. So, magkaiba yung last days with S and last day. Anong pagkakaiba niyan? I'll just show you in this diagram. So, yung last days ay nagsimula nung si Jesus Christ ay dumating dito sa mundo. Nung dumating siya, nagsimula na yung last days with S. Matatapos ang last days na yan, doon sa pagdating ng Panginoon Kristo, sapagkat yung pagdating niya, yun na yung last day. So there's a difference. Ngayon, lumalabas, kapag sinasabing last days, kasama tayo ron. Tayo ba ay nasa huling mga araw? Opo, nasa huling mga araw na tayo. Kasi kasama tayo doon sa panahon nang dumating si Jesus Christ. So, within that period, we belong and we are included in that period of last days. Okay? Last days na. Kaya tama naman yung sinasabi ng iba na,
ay siguro nasa huling mga araw na tayo. Tama po yun. Kaya lang, minsan ang kaisipan ng iba na nagsasabing sa huling araw, para bang bukas na darating si Christ o mamayang, o kaya sa susunod na taon na. At pag may mga nangyayaring hindi tama, kasi nga huling araw na to na para ba sinasabi na anytime from now, darating na talaga si Jesus Christ. Well, sino ba naman ang ayaw na dumating ang Panginoon Kristo kung ang pag-asa mo talaga siya? Pero gusto kong sabihin, mayroon pang mga bagay na dapat mangyari bago dumating si Jesus Christ, yung aktual na kanyang pagdating. At yung mga bagay na yon ay mangyayari din sa last days. No? Sa last days, tulad ng ang pagpapakilala ng Antikristo, at pangalawa ay ang tinatawag na pangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo. Yun lamang ang dalawang klaro na sinasabi ng Biblia ang mga tanda ng muling pagdadating ng Panginoon o ng katapusan ng ating mundo. Okay? Last day. So sana maging malinaw yan sa atin. First coming, from the time na dumating si Christ, nagsimula na ang last days, at ang pagdating ni Jesus Christ, yun na yung last day. No? Kaya nga, di ba, ang ginamit ni Matthew chapter 24, pag daw naipangaral na yung Ebanghelyo sa buong mundo, sabi, at darating ang wakas. So makikita natin yung salitang wakas, o darating yung end, may katapusan talaga ang kasaysayan, ang takbo ng kasaysayan. Pagkatapos ng lahat ng ito, magpapasok na tayo sa kawalang hanggan o eternity. Okay? Then, the recipient. Clear doon sa verse natin na yung recipient ay the apostate angels and the world. Di ba sabi sa ating confession ay sa araw na ito, hindi lamang ang mga masasamang anghel ang huhukuman, kundi pati na rin ang lahat ng taong nabuhay sa sanlibutan. So, ang recipient ng judgment ng Panginoon sa araw na yon ay ang buong mundo, ang mga tao sa buong mundo na nabuhay at ang mga apostate angels, yung mga nagrebelde kasama ni Satanas, no? Meron ba tayong verse para diyan? I think yung Jude, ito yung sinasabi ko kanina, no? Pero sa Jude 6, may sinasabi roon na, and the angels who did not stay within their position of authority, but left the proper dwelling, he has kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day. So may mga angels na naka-chain ngayon. May mga angels na nakakawala pa rin hanggang ngayon sa hindi natin alam na dahilan, but sila pinakakawalan pa rin. At meron ng mga naka-chain. Pero lahat ng yan ay haharap sa Diyos sa huling araw ng paghatol. So from the least to the greatest will appear the judgment seat of Christ. On that day, Adam, together with all his posterity, all the people na nanggaling sa kanyang lahi will appear in the day of judgment. Magkikita-kita ang lahat. Ngayon, paano yon? Saan lugar yon? Of course, hindi na natin alam yan. Ang nasa kamay na ng Panginoon, yung bagay na yan. Ano? Di ba, sabi pa nga ng Bible, sa pagdating ni Jesus Christ, makikita daw ng lahat ng tao. No? Paano kaya makikita kung gabi? Kung gabi, sa Amerika, gabi ngayon no? Dito ngayon, umaga. Well, maybe on that day, this is a extraordinary day. This would be a supernatural day. So, hindi na natin alam paano yon, no? At sinasabi pa ng Biblia, sa araw ng pagdating ni Jesus Christ, sasalubungin siya ng mga mananampalataya, no? Sa alapaap. Di ba? So this would be an extraordinary day. This would be a very, momentous day. Kasi imagine mo paano sasalubungin sa alapaap. We cannot explain that. And that is not rapture, by the way. Kasi paliwanag ng iba, rapture daw yun, kasi maliwanag pag salubong mo sa taas, bababa rin paano yun? Hindi naman sinabi na, pag salubong, nandun na lang sila sa alapaap ng 7 taon.
no? Nag-meet kami nung isang kaibigan kong pastor na ka-eskwela ko dati. So sabi niya sa akin, salamat, nagkita tayong uli. Sabi niya, baka hindi na tayo magkitang uli kasi nasa ibang bansa siya. Sa kami karamdaman na rin. Pero magkikita naman tayo sa Alapaap. Sabi niya ganun. Sabi ko, gaano ba tayo katagal doon sa Alapaap? Sabi niya, hindi ko rin alam eh. Ang ibig ko lang sabi, kasi ang concept nila na pag nandun ka sa Alapaap, di ba matagal yun eh. Kasi magkakaroon ng 7 years tribulation dito, ayon sa paniniwala ng dispensationalist camp, at pagkatapos ay mga mananampalataya ay nandoon sa clouds. So, yan. So, pero malinaw na sinasabi, pagsalubong, babalik kagad eh. Yung mga mananampalataya. So, ang idea ng pagsalubong doon ay katulad ng ginagawa ng mga tao nung unang panahon kapag may mga dignitaries na darating sa kanilang city, sa labas pa lang, sinasalubong na yan eh, ng mga tao. Tapos sinasabayan silang papasok sa city. Ganon ang mga practice, lalo na nung unang panahon. So that's the idea ng pagsalubong. No? Hindi ito parang sinalubong mo at doon ka na natulog o doon ka na nag-stay sa taas. Hindi. Kung naalala niyo yung Matthew chapter 25, yung the parable of the 10 virgins, di ba? Doon sa Matthew chapter 25, dadating yung lalaking ikakasal. Anong ginawa ng mga babae? Di ba? Sasalubungin sila sa labas ng syudad pa lang eh. Eh kaya, nakatulog nga yung 5. Di ba? Dahil wala na silang sorry, yung iba naman eh, wala nang, sorry, hindi na, nakatulog. Hindi na, walang palang tawag niya, walang langis. Di ba? Dahil maghihintay sila, nakapasok na pala yung dumating na pala yung lalaki kakasal, sinaraduhan yung pintuan. So makikita natin, ang idea nun, doon pa lang sa labas ng syudad, sinasalubong na yung mga dignitaries. Sinasalubong na yung mga importanteng tao na papasok sa kanilang syudad. So same also is true, yung idea ng pagsalubong, pero babalik din, hindi mag-i-stay doon. At ito ay pagsalubong na hindi para bang sikreto, kasi ang paniwala sa dispensationalist camp, with due respect to them, it is a secret rapture. Meaning, biglaan yon, no? Walang nakakaalam yon. At yung iba, halimbawa, kanyari, ikaw, nagdadrive ng kotse, bigla kang mawawala. Kung Christian ka, maiiwan yung mga pasahero. Di ba, didisgrasya yung mga pasahero. Kung magdadrive ng eroplano, yung isang nagdadrive ng yung piloto ng eroplano ay Christian. Yung mga pasahero, hindi. Di ba? Bigla nawala yung mga yung piloto, naiwan yung mga sa taas. So sila yung nandun sa Alapaap. Ngayon, naintindihan natin. Ngayon, yun lang, ang point ko, mga kapatid, kayo binabanggit yung lahat ng yan. Kasi, para ipakita sa atin, this would be a supernatural day. No? Yung araw na yan. Pero malinaw na lahat hahatulan. Hahatulan ng mga anghel, hahatulan ng mga tao sa ating mundo. At maganda rin yung insight ni Thomas Manton, isang Puritan, sa kanyang sermon sa 2 Thessalonians. Sabi niya, "Thus shall all people that live scattered up and down in the world, how much soever they differ from another's in rites, tongues, customs of living, be brought together in one place." Imagine that, On that day, magsasama-sama lahat ng tao at hindi ito parang, walang elite na mga tao, walang mga, sabihin na natin, mga VIP na mga tao. Lahat magsasama-sama sa isang lugar ng paghatol. At sa mundong ito, iba-iba ang uri ng tao. Iba-iba ang antas ng pamumuhay ng tao. At iba-iba ang lugar na kung saan pwedeng tumira ang mga tao. Depende sa pera mo, depende sa katatayuan mo sa lipunan. No? So may mga elitista talaga. At mayroong mga mabababang klase sa lipunan natin. May mga nasa kalagitnaan. May mga taong napakadaming privilege. May mga taong less privilege. No? Pero sa araw na yon, wala nang pagkakaiba. Sapagkat lahat ay magsasama-sama sa iisang lugar.
Yung siguro ang isang issue na sagutin lang natin saglit, paano yung mga mananampalataya? No? Magkaiba ba yung judgment ng Panginoon sa kanila? Sabay ba silang hahatulan? I believe sabay-sabay tayong hahatulan. No, the Bible clearly teaches na yung mga believers will also stand before Christ to give an account. Maraming verses diyan. I have no time to read to you. If you have time, Romans 14, I think, 2 Corinthians chapter 5, ginamit ni Paul doon. We, so kasama tayo, 1 Peter chapter 4, verse 17, I guess. So, pero, haharap tayo, hindi para tayo ay i-condemn, kundi para tanggapin ang walang hanggang buhay na pinangako ng Diyos sa lahat ng mga nagtiwala sa kanyang anak na si Jesus na nagbigay ng buhay doon sa krus para sa ating mga kasalanan. So we will also be facing the final judgment, not to be condemned, but to receive the blessing of eternal life. In this sense, maintindihan natin yung John 5:24 ng malinaw, ano? So the work of believers will also be judged and will be used as a basis for reward and praise. I guess, paging yung mga gawa natin doon susubukin. Tayo ba ay, yung paglilingkod ba natin sa Panginoon, totoo sa puso natin? Yung pagtulong ba natin sa kapwa natin, totoo sa puso natin? Di ba, sabi doon sa Corinthians, 1 Corinthians chapter 3, lahat yan susuriin din ng Panginoon. No? Bagamat hindi magiging batayan yung ating mga gawa, para tayo ay mapahamak o maligtas, sapagkat ang batayan ng ating kaligtasan na yung ginawa ni Jesus Christ. Pero, yung mga ginawa natin dito sa mundo, ay susuriin din ng Panginoon kung totoo ba ito. O ito ba yari sa kahoy, sa dayami, o yari sa ginto, o yari sa pilak. Ang ibig sabihin, totoo ba yan? Kaya napakahalaga rin, mga kapatid, na whenever we do good things, it should be from our hearts. No? Hindi tayo gumagawa ng mabuti o nagpapakita ng kabutihan sa ating kapwa o sa ating kapatid, naglilingkod sa church, na ginagawa lang natin out of convenience or out of because we want to show off, ipakita sa mga tao, or with wrong motive. No? I help you, so you should help me too. Dapat gawin natin ito ng totoo sa puso natin. Galing sa kalooban natin. With sincerity. Because God will also judge even our good works. So people will may be pleased to what we are doing. No? People in our community may admire us because we are doing good things. But the Lord will judge ultimately the motive of our hearts. So we have to be careful, brethren. No, we have to be mindful of that. Kasi tinitingnan din niya ng Panginoon. No? If God will honor yung ating ginagawa. But of course, we have to remember this, we will not be saved by our works. We will only be saved by the works of the Lord Jesus Christ. So, but, kung totoo yung ating pananampalataya sa Panginoong Kristo, totoo yung ating pag-asa na siya lang, yung good works kasi dapat, natural na lalabas yan eh. Natural na makikita yan eh. No? However imperfect those good works may be, it should be there. No? It should be there. Kaya, di ba, worship is part of our good works. No? To worship God, hindi nga dapat natin binibigyan ng tawag nito, ng pangangatwiran pa. Sasamba ba ako sa Panginoon o hindi? Hindi na, walang katwiran doon. Dahil niligtas ka niya, binigay niya ang buhay niya para sa iyo. Well, naturalmente lang na tayo talaga ay sumamba, magpuri sa Kanya. No? So, yun ang dapat na maging malinaw sa atin sa bagay na ito. So, we will also be facing the final judgment. No? Not to be condemned, no? But to receive what is due for us. So that is also the thing that we should be mindful of. Now, what is the standard? The standard of the judgment. Righteousness, according to dun sa ating main text. Di ba? He in righteousness. So, pag sinabing righteousness,
may kinalaman niya sa Diyos mismo. So, ang dapat natin makita, God is His own standard. Anong pamantayan ng paghatol ng Diyos? Siya ang pamantayan. Sapagkat siya lamang ang matuwid. Siya lamang ang nagtataglay ng sakdal na katuwiran. So God is the standard of the judgment. No? 1 Samuel chapter 2, for the Lord is a God of knowledge, and by Him actions are weighed. So yan, nakita natin, the Lord is the God of knowledge, and by Him action are weighed. So lahat ng ginagawa natin, tinitimbang ng Panginoon. Totoo ba sa puso natin yan? Alam niya lahat yan. No? Alam niya lahat. Yun nga ang isang bagay na nakakagilalas dito, mga kapatid. Something na minsan, magtataas ng balahibo natin. Yung katotohanan, alam ng Diyos ang lahat. Alam niya na sa isip mo, alam niya na sa puso mo, alam niya yung mga bagay na maaaring inaitatago natin sa ating kalooban. And the Bible repeatedly declares that God is just and He will judge the world by righteousness. Ayan, ano doon na pala nilagay ko? No? Sa Psalms 9:7-8. But the Lord sits enthroned forever. He has established His throne for justice. He judges the world with righteousness. He judges the people with uprightness. So here, it is being declared to us na ang batayan ay ang righteousness. And I believe that God will judge according to His righteous and revealed will and His knowledge to us. So yung ano yung nakalagay sa salita ng Diyos at kung ano yung alam niya sa atin. 'Di ba? Alam, 'di ba yung mga hukom natin dito sa mundo, ano yung batayan nila pag sila humahatol? Ebidensya. No? Yung mga ebidensyang pinipresent sa kanilang harapan. Kung matuwid ang isang hukom, doon lang talaga siya magbabatay. No? Hindi naman niya kayang husgahan yung puso ng mga tao. Paano niya nalalaman ba niya? Alam ba niya talaga nangyayari doon sa may nagsisinungaling. May mga tao, may mga tao magaling magsalita eh. Magaling magsinungaling. No? Kaya makikita natin, ang Diyos lang talaga nakakaalam ng lahat. So, He knows yung mga, alam niya yung mga hindi naririnig ng iba. Alam niya yun, di ba? Alam niya kung ano yung lahat. So, He knows who those who are heard and rejected and those who have no saving knowledge of Christ because they have not heard. Alam niya yun. No? Yung may mga tao na nakapakinig ng salita ng Diyos, nakapakinig pero baliwala sa kanila. Alam niya rin yung mga taong hindi naging mananampalataya kasi hindi nakapakinig. So, I believe na maging doon sa bagay na yon, may judgment ang Panginoon. So, ang paniwala ko, personally, merong degree ng punishment maging doon sa hell. No? Kasi may mga taong mapupunta sa hell because they have not heard the gospel. Pero meron ding mga mapunta sa hell, they have heard the gospel and they have rejected it. They have not done something doon sa kanila na pakinggan. And I believe na mas mabigat ang parusa ng Diyos na ibibigay. Kung gaano kabigat, hindi ko alam. Basta yun ang tingin ko sapagkat hindi ko lang alam kung masasite ko, no? Wala yata rito. Matthew 11 yata yun eh. Dali lang mga kapatid. Kasi may magtanong sa akin diretso na tayo. Matthew 11. Yung sinasabi doon na dali ito. I think in verse 20. Matthew 11:20. Basahin ko sa ESV pasensya na. Then he began to denounce the cities where most of his mighty works had been done, because they did not repent. Woe to you, Chorazin!
Woe to you, Bethsaida, for if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I tell you, it will be more bearable on the day of judgment for Tyre and Sidon than for you. And for you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will be brought down to Hades. For if the mighty works done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I tell you that it will be more tolerable on the day of judgment for the land of Sodom than you. Now, you see, sabi ni Christ mismo, sa araw daw ng paghuhukom, yung mga taga Corazin, mga taga Bethsaida, mga taga Capernaum, no? Mas matindi ang hatol na gagawin sa kanila sa araw ng judgment kaysa sa mga taga Sodoma. Bakit? Yung mga taga Sodoma, gumagawa sila ng mga karumal-dumal na kasalanan, no? Dahil yun ang dinidikta ng kanilang puso. Dinidikta ng kanilang pagiging makasalanan. Pero wala silang napakinggan patungkol sa Diyos. Wala silang napakinggan patungkol sa Ebanghelyo. Samantalang ang mga taga Corazin, taga Bethsaida, taga Capernaum, gumawa ng mga dakilang bagay ang Diyos, pero binaliwala nila. At sa araw na yon, sabi, mas tolerable pa daw ang mga taga Sodom and Gomorrah than to these people. What's the point? The point is, there would be a degree of punishment, on the day of judgment. Okay? Now, let's go to another point dun sa ating confession. So, nakita natin the author, God the Father, no? And then, the date, last day, the recipient, the apostate angels in the world, and then the standard, righteousness, the agent. Sino ang agent? Si Jesus Christ. So, iba yung author, iba yung agent. Ang author ay ang God the Father, pero ang agent, ang tagapagpatupad ng paghatol, si Jesus Christ. Sabi dun sa binasa sa natin, main text, diba? Acts 17:31. Because He has fixed a day on which He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed, and of this He has given assurance to all by raising Him from the dead. So sino yan? Si Jesus Christ yan. No? Siya yung man na inappoint, siya rin yung diba? Raised, binuhay mula sa mga patay. Ibang mga verses pa, Matthew 28, John 5:22, Matthew 28, 2 Corinthians 5. For the Father judges no one, but has given all judgment to the Son. Matthew 28:18, and Jesus came and said to them, all authority in heaven, on earth has been given to me. 2 Corinthians 5 verse 10. We must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. So Christ is the agent. Christ is the mediator of the final judgment. So Jesus Christ will come again, not as a savior, but a judge. No? So that time, ngayon, savior pa siya, kaya mga kaibigan natin, na nakikinig dito, mga kabataan, o hindi pa kayo nananampalataya sa Panginoon, si Jesus Christ ay Savior hanggang ngayon. Pero hindi sa lahat ng panahon. Darating siya, hindi na siya Savior, kundi siya ay Judge na. So sana ngayon pa lang manampalataya na tayo at lumapit na tayo sa ating Panginoon. Now, sa panghuli, gusto ko lang pag-usapan natin, nawala eh. Baka may napindot ako dito. Ano ba nangyari? So, yung implications, unang-una na implication, the biblical presentation of general resurrection and final judgment are impossible to reconcile with all forms of premillennialism. Now,
remember this, yung premillennialism ay naniniwala na merong literal na millennium. Ano yung literal na millennium? 1,000 years ay literal daw na mangyayari dito sa mundo. Yung mababasa nyo sa Revelations chapter 20, doon binanggit yung 1,000 years na si Jesus Christ ay maghahari sa mundo. Para sa mga premillennialists, marami klase ng premillennial, merong historic premillennial, meron dispensational premillennial. Ang ibig sabihin nun, yung literal na millennium, totoo. Na si Jesus Christ maghahari rito ng kapayapaan. Pero sa paniniwala natin, hindi ito literal. Kundi yung millennium ay dumating na nung panahon ni Jesus Christ. Naghahari na si Kristo. Hindi pa lang lubos ang kanyang paghahari. Pero siya ay naghahari na. Kaya yung 1,000 years, hindi siya literal 1,000, kundi ang ibig lang sabihin nun ay long years. Long years. So, pagka pinaniwalaan natin yung premillennialism, medyo mahirap maire-reconcile sa Bible yon, yung bagay na yon. Kasi itong observation ni Sam Waldron sa kanyang exposition ng 1689, if both the righteous and the wicked are raised and judged at Christ's second coming, then who is left to populate the millennium? Tama ba? Which is supposed to take place for 1,000 years after Christ's coming. So kung totoo na magkakaroon na ng resurrection, halimbawa, dumating na yung resurrection, lahat na-resurrect na, sino ngayon ang magpo-populate ng millennium years? Sino yung tatao ron? Naintindihan niyo ba yun? Sino yung tatao ron? So, medyo mahirap, matanggapin. Pangalawa, isa pa, itong huli na, the biblical presentation of general resurrection and final judgment are impossible to reconcile with popular easy believism. Kasi ang common ngayon sa panahon natin, sabi nila, mayroon daw dalawang klase ng judgment. May judgment daw para sa mga Christians at meron din judgment sa mga hindi Christian. Di ba sabi ko kanina, isang judgment lang para sa lahat. Yun yung tawag na final judgment o judgment seat of Christ. Of course, sa judgment para sa lahat, yung mga hindi mananampalataya, ang judgment ng Panginoon, dadalhin sila sa walang hanggang kapahamakan. Yung mga mananampalataya, dadalhin sila sa new heavens and new earth. They will inherit eternal life. Pero sa iba, lalo na sa mga dispensational camp, sinasabi nila, iba yung judgment sa mga unbeliever, iba yung judgment daw sa mga believers. Sa mga believers, i-determine doon yung salvation nila. For the Christian, they said their deeds don't determine their salvation. Tama naman yun. But their rewards and crowns. Tama rin naman yun. The question of one's salvation is not an issue at the final judgment, but the degree of the reward. However, what is at stake? Sinulat ko yata rito. Ito pala. So it is commonly taught in our day that there will be at least two different judgments. One for the Christians and one for the unsaved. For the Christians, their deeds don't determine their salvation, but their rewards and crowns. The questions of one's salvation is not an issue at the final judgment, but the degree of the reward. However, what is at stake in the final judgment is exactly whether one is believer in Christ or not. It is true that the gospel of salvation is not by works, but the whole aim of the gospel salvation is to produce good works. Ang ibig sabihin, ang issue sa final judgment is whether you are a believer or not. Yun lang naman So yung good works ng believer, kasama yon sa i-recognize. Pero yung final judgment, yung pinaka-point ng final judgment, ay yung whether you're a believer or not. Kasi ang assumption, kapag believer ka, dapat meron kang good works. Ang assumption, kung ikaw mananampalataya, merong nagpo-produce lagi ng good works. Meron kang ginagawang tama, ginagawang mabuti, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Bagamat hindi mo perfectong magagawa yun. Pero nandoon lagi yun. Okay? So ang point ko, kaya binabanggit yan,
Mahirap yung easy believism na, sige, ang dali-dali lang, manampalataya ka lang, tumanggap ka kay Kristo ngayon, sumunod ka sa panalangin. Anyway, kahit ano pa mangyari sa buhay mo, basta tumanggap ka na kay Kristo, hindi. Di ba ngayon, ganun? Oo. May mga nangangaral dyan sa paligid ngayon. Maraming mga kung kakatok sa bahay mo, papatanggapin ka. O ngayon, ligtas ka na sa oras na ito. Hindi pa nga nakikita, hindi pa nagmamanifest yung good works na yon na sa isang taong ligtas. Dineclare mo na kagad ng oras na yon. No? Sana hindi maging malinaw sa atin na hindi tayo naniniwala sa easy believism. Dapat ang isang totoong Christian na nanampalataya sa Panginoon Kristo, nagpo-produce ng good works yan. Hindi tayo naniniwala na yung good works ang siyang batayan ng kaligtasan, pero yung good works ay bahagi ng bunga ng kaligtasan na meron ng isang mananampalataya. No? Halimbawa sa Ephesians 2, yan, diba? For by grace, you have been saved through faith. This is not your own doing. It is the gift of God. Not a result of works, so that no one may boast. Diba? Pagdating sa verse 10, this is not your own doing, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So good works is the result of having union and relationship with Christ. Good works manifest our relationship with Christ. Romans 6:6-8. He will render to each one according to his works, to those who by patience in well-doing seek for glory and honor and immortality. He will give eternal life, but for those who are self-seeking, do not obey the truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. So our good works manifest if there is a real faith in Christ or not. So the point, brethren, ay mahalaga yung good works. Because that is the evidence and manifestation kung meron ka talagang relationship kay Christ. So sa final judgment, may nakapasok yatang pusa. Meron ba? Sa final judgment, ay malay natin pagdating ng mga kilala sa Panginoon yung pusa na yan, kung sino man yan. Nakakapakinig lang ng preaching. Sa final judgment, ang main issue, are you Christian or not? Are you saved or not? For the believers, syempre, bahagi ng assumption sa believers, meron silang good works. Pero, yung good works nila, susuriin kung ito ay yari sa ginto, yari sa So, ibig sabihin, may mga imperfection kasi sa good works natin, pero may good works pa rin dapat. So, I know, marami tayong ginagawang mabuti, yung iba sa atin dito, pero you have to admit also, in one way or another, may mga nagagawa tayong mabuti na nagawa natin ng maling motibo. No? And something na dapat ayusin din natin sa sarili natin. No? Easy believism is always in contradiction, no, doon sa tinuturo ng Bible patungkol sa final judgment. Okay? Sige. Meron po kayong gustong erase na point. Yes, Billy? Pakibigyan. Ayun, Bill. Pastor, paano yung mga reward? Kung hindi, sabi mo, sabay-sabay hatulan, judgment ng Christian sa hindi. Paano yung mga Christian na may mga reward? Siyempre, meron. Iba-iba lang tayong reward. Paano po yun? Actually, ang malinaw lang naman sa Bible, pag sinabi kasing reward, parang nire-recognize yung ginawa mong mabuti ay genuine. No? Wala namang nakalagay sa Bible na yung reward ay may kanya-kanyang corona. Di ba sabi, may mga nagtuturo na ganyan, iba't ibang klase ng corona ilalagay sa ulo mo. No? Wala ako nakikitang ganon. Kung paano i-recognize ng Panginoon ang ginawa mong mabuti, hindi ko alam. Ano yung recognition? Di ba tayo merong recognition? May medalya ba? No? May certificate ba? O may ibibigay ba sa yung ganito o ganyan? I have no idea.
But there will be recognition of all the good works that we have done before Him. No? So, meron yun. Kasama na yun, Bill, sa araw na yun. Kasama na lahat yun. I believe, kasama na sa final judgment yun. Yes. Kasi itong ginagawa natin, ay nagpa-practice lang tayo dito sa lupa dito. Pagdating sa langit, sa kapurihan ng Panginoon, may iba pa naman tayong gagawin Siguro. Oo. Pagdating dun sa, eto siguro, I cannot say about heaven right now. But I only can say, maybe in the new heavens and new earth, we will still be working. We will still be doing things according to maybe our ability and gifts that maybe I believe, no? Baka may engineering work pa rin doon. Ano, may mga music, may mga musician pa rin doon. Pero sigurado ton, wala nang doktor. Wala nang mga medtech na nagtatitingin ng mga dugo. Wala nang mga nurse. Paring merong mga nagga-guide, no? May mga nag-aayos, may mga architect. I believe, no? Maaring merong mga nasa technology pa rin because just like the obligation of Adam sa Garden of Eden. Ang trabaho ni Adam sa Garden of Eden to till and to protect the garden, but not only that, to spread the beauty of the garden na hindi nangyari because of sin. Ang trabaho naman natin sa new heavens and new earth, patuloy na itutuloy yung pag-i-spread ng kagandahan ng gawa ng Diyos, maaring sa buong sanlibutan ito. No? So may mga, I don't know, there would be an infrastructure or anything. So something that we can only imagine, but I believe we will still be working. No? We will still be doing things. Ano? Sa araw na 'yon. Sige. Meron pa po? Si Alan daw. Po ang stand natin. Sasabi po kasi, di ba, bubuhayin ulit yung katawan. Given po na may katawan, paano po yung stand natin sa sinusunog yung katawan? Oo. Actually, medyo hati yung mga Christian dyan sa cremation at saka sa dapat nililibing. No? Siguro, ito gusto kong sabihin, siguro kung hindi naman in a very normal situation, I think I would still prefer burial, no? Pero there are times na 'di ba, hindi naman natin ginusto tulad ng panahon ng pandemic, bawal maglibing, kundi puro cremation, wala tayong magagawa ron. So sundin natin 'yon. Pangalawa, may mga bagay talaga na nangyayari na hindi naman talaga nalilibing yung isang taong namatay. Kasi maaring nasunog yung katawan niya sa isang aksidente. O maaring nalubog yung barko na sinasakyan niya o yung eroplano bumagsak, pumunta sa ilalim ng dagat, hindi na nagkaroon ng burial. So, o kinain ng pating. Di ba? May mga ganong pangyayari, no? So, yung mga bagay na yon, makikita natin, hindi naman sa lahat ng panahon nangyayari talaga yung paglilibing. Pero ang isang bagay ang totoo, whether nilibing ka o kinremate ka, pupunta ka pa rin talaga sa alabok eh. No? Yung isang patay, ilagay mo yan dyan sa labas. Walang makikialam dyan. No? Kahit bumaho pa yan. Pagkatapos ng ilang buwan, lupa na yan. Di ba? Ganun lang naman kasi mula sa alabok, nanggaling tayo, babalik din tayo sa alabok. So siguro, doon sa mga nagkikremate, pinabilis lang nila yung pagbalik sa alabok. Hindi ko pwedeng i-judge yung bagay na yun. In fact, I don't think, para sa akin, it's non-issue. Although, I would still love to see yung mga burial, no? Kasi, di ba, yun naman ang practice, nililibing.
Pero merong ibang mga practice pa nung unang panahon na hindi talaga nililibing. Tinatapon sa dagat, tinatapon sa ilog, no? So, o nilalagay mismo. Actually, maging sa sa kasaysayan ng Israel, meron silang tinatawag na yung sunugan sa labas ng syudad. Doon sinusunog lahat ng basura, at sinusunog din doon yung mga alipin. Yung mga slave, sinusunog din doon pag namatay na yung mga alipin kasi hindi sila binibigyan ng honorable burial. O, sunugin na lang. May mga ganong practice na rin noon. Pero may klaro ba sa Bible na pinagbabawal yung cremation? I don't think wala akong nakikitang bawal. No? Pero mas maganda pa rin na gano'n ang gawin natin. Yun ang sinasabi ko. No? Meron pa ho? Mga masasamang tao. Kaya nga. So may practice na nung araw pa ng pagsunog. Nung araw pa. Yung mga alipin. Hindi lang masasamang tao, Bill. Yung mga slave. Kasi nung araw may slavery eh. Yung mga slave, hindi sila binibigyan ng honorable burial ng kanilang mga amo. Kasi ang tingin sa kanila, mabababa. Eh. So, ba't ba ililibing pa ba natin yan? Sunugin na lang natin yan dyan. So, sabi mo, tama yun, masasamang tao. Pero meron din yung mga alipin. Maaaring hindi naman masama yun, pero dahil nga ang estado nila mababa, sinusunog sila. So, yun. Pero ako, if you will ask me, mas maganda pa rin na gawin natin yung isang honorable way ng paglilibing sa katawan. No? Sige, meron pa? Si Ludi. Ludi, may tatanong ka? Si Ludi daw. Tapos na tayo sa reincarnation, ha? Kasi syempre, Pastor, yung alam mo na yung kasabihan ng mga matatanda. Sa mga Pilipino. So, pag daw po namamatay ang tao, bago daw po pumunta sa langit, is dadaan sa purgatorio. Ano po yung opinion doon? Oo nga. Malinaw po yung turo ng Bible na yung turo ng mga matatanda na yan ay nanggaling po yan sa isang relihiyon na pinanggalingan ng marami sa atin dito na meron talagang purgatorio. Na doon daw, ang mga nagkasala ng hindi mortal na kasalanan ay pupunta sa purgatorio. At yun po ay hindi tinuturo ng Bible. Ang turo ng Biblia, pag namatay ang tao, no, yung kanyang kaluluwa, may dalawang pupuntahan lang. Sa lugar ng paghihirap o place of torment o tinatawag nilang Hades o doon sa paraiso. Dalawa lang ang pupuntahan. Walang pinupuntahan na iba. Halimbawa, yung namatay na kasama ni Jesus Christ, ipinako doon sa krus. Ang daming ginawang kasalanan ng taong yun bago siya nanampalataya di ba? Kaya nga siya nandun, nakapako Pero nung nanampalataya kay Jesus Christ, ano sinabi niya? Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Hindi niya sinabing, siyempre, nanampalataya ka na sa akin, pero ang dami mo nagawang kasalanan, pupurgahin ka muna sa purgatorio. Wala naman sinabing ganun. Kundi, diretso siya sa paraiso. Dalawa lang. At ang problema lang doon sa purgatorio, nakabatay pa rin ang paglabas mo sa purgatorio sa gagawin ng mga mahal mo sa buhay na nandito sa mundo. Dapat mananalangin sila sa iyo, magtitirik sila ng kandila sa iyo, ipagmimisa kanila, kaya nga 'di ba sa mga misa binabanggit yung pangalan, 'di ba? Ang kaluluwa ni ganito, binabanggit, 'di ba? Kasi 'yon minimisa nila, pinagmimisahan nila yung So, depende pa 'yon sa performance ng mga iniwan mo kung paano kanila papanalangin makawala na sa purgatorio at patungo doon sa langit. So, problema kung nag-iisa ka na lang sa mundo. Halimbawa, nung namatay ka, wala ka namang kamag-anak na, wala ka ng sino na magpe-pray sa'yo? Kawawa ka naman. Ang dami mong pinag-pray na makalabas doon sa purgatorio, ikaw, walang nag-pray sa'yo. At that's very unfair teaching. Okay, wala na po, Ay, Kuya Philip, last na. Pinuno ng tubig ang mundo noon. Oo. Pero ngayon, iniingatan sa
Kuya, yung gamit po kasi ng susunugin, hindi po ito literal na pagsunog, na susunugin niya itong mundo, no? Kundi yung gamit ng salitang pagsunog, ang ibig sabihin nun ay purification. Lilinisin niya, dadalisayin niya. Ang madalas na ginagamit na salita sa pagdadalisay, apoy. Kaya nga 'di ba sabi, yung mga mabubuting gawa daw natin dadaan sa apoy. Tulad ng ginto. Now, literal ba yun na dadaan sa apoy? Hindi. Ang ibig sabihin, susuriin kung totoo. No? Di ba? So, yung gagawin sa ating mundo, lilinisin niya, aalisin niya lahat ng dumi ng kasalanan, bahid ng kasalanan sa mundong ito, at ito ay magiging isang perfect world. Yun yung ibig sabihin ng kasi kung talagang literal na susunugin itong mundo, di walang natira, paano na? Pati tayo, tanggal. Sunog din tayo rito, di ba? So, hindi po yun literal na pagsunog. No, kundi yun po ay ang symbol of purification sa gisag ng pagdadalisay. Maraming salamat po. At next Sunday ulit.